Isang maulan na araw po sa inyong lahat. Dito po sa Baguio, signal number 1 po tayo. At ang masarap pong kainin, tahong na may sabaw. Samahan niyo po akong magluto ng masarap na recipe ng tahong na may sabaw. Yung hindi po malansa, gustong-gusto ng mga bata. Pero kung bago po kayo sa channel na ito, mag-like at mag-subscribe at subaybayan ang ating mga updates sa channel na ito. Magsimula na po tayo. Hugasan muna natin yung ating mga tahong. Meron po akong biniling 1 kilo niyan. Mag-slice po tayo ng 4 na piraso ng kamatis. Piliin po natin yung mga hinog na kamatis. Tabi po natin. Mag-slice po tayo ng malaking sibuyas. Yung white onion po. Slice po natin siya ng maninipis para lumabas po yung kanyang lasa. Mag-slice din po tayo ng luya, depende po sa inyong panlasa. At slice po natin ng maninipis. Mag-prepare po tayo ng sili, hindi po maanghang yung siling yan. Ready na po lahat yung ating mga gamit. Kailangan natin ng patis, pampalasa sa atin pong lutuin. At kailangan natin ng mantika, panggisa. Magpakulo tayo ng tubig sa ating pan. 1 litrong tubig lang po. Pag kumukulo na po, dagdagan po natin ng 1 tablespoon ng asin. At ilagay po natin yung ating tahong na hinugasan. I-blanch po natin ito sa loob po ng 1 minuto. Nang sa gayon po matanggal po yung lansa at madali pong malinisan. Hanguin po natin yung mga tahong pagkatapos ng 1 minuto. Makikita po natin na medyo bahagyang nagbukas po siya. Linisan po natin yung ating mga tahong. Tanggalin po natin yung mga seaweeds na kumapit sa loob para hindi po malansa yung ating tahong. Ibalik po natin yung ating palayok sa ating kalan. At sa kabilang banda, magpainit po tayo ng tubig, 3 cups. Maglagay po tayo ng konting mantika. Maganda po pag sesame oil ang gagamitin natin. At igisa po natin yung ating sibuyas. Ang gagawin po natin dito sa ating sibuyas, ika-caramelize po natin siya ng bahagya. Makikita nyo po na medyo nagka-caramelize na po yung mga ibang mga sibuyas. Yan po yung gusto natin para sa masarap na sabaw ng ating tahong. Idagdag na po natin yung ating kamatis. Idagdag po natin yung ating luya. At haluin po natin. Hayaan lang po natin na lumabas yung natural na mantika ng kamatis. At saka po natin idagdag yung kumukulong tubig. 3 cups po yan. Lagyan po natin ng sili. Ayon po sa inyong panlasa. Hindi po yan maanghang. Huwag po kayong mag-alala. Timplahan po natin ng patis. Pampalasa. Dagdagan po natin ng durog na paminta. Depende po sa inyong panlasa. At hayaan lang po natin kumulo ng bahagya. Saka natin ilagay yung ating mga tahong. Huwag po natin haluin ng sobra para hindi po magkahiwa-hiwalay yung mga tahong. At hayaan lang po natin siyang kumulo sa loob ng 1 minuto. Huwag po natin siyang i-overcook. Takpan po natin. Yan na po yung ating tahong. Patayin na po natin yung apoy. Ready na po. Ang sarap kainin ngayon pong tag-ulan. At sana po nagustuhan nyo yung recipe natin sa araw na ito. Mag-like at mag-subscribe at subaybayan ang mga updates ko sa channel na ito.
Ito po si Lloyd nagsasabing bye-bye and God bless po.